Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius sa buong buwan ng December 2024? Collective reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung panonorin nyo rin ang sun, moon, at rising sign nyo. Baka kasi alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa inyo. So, anong case dito? Hiwalay ng mga bida sa kwento na to. Maybe due to lots of options or choices. O multiple partners. Ito, broken family na eh. Ito kasi usually yan to. Depende sa anong klaseng change. Pero kung napapalibutan siya ng negativity, edi separation na siya. Ito kasi ito. Oh. More like separation na to. Separation reading? Ayan na to. Meron tayong baliktad na 7 of Wands. Paano pag gano'n? Well, ang dating natalo. Ano yan? Natalo sa labanan. O may nag-surrender. So, sa madaling salita, may nakipag-break. Ano yung possible reason? Ayun na pala. Ang reason natin, di ba? Multiple choices. Options of multiple partners. Separation dahil sa cheating. Nasumuko na dito. May sumuko na. So, malamang kayo yon. Sumuko na kayo. Dahil sa sadness dito. Pero pamilyado yung bida dito. So, yun yung clue natin. Di naman sila kasal eh. Pamilyado lang. So, live-in. Dating nag-live-in pero ngayon separated na. So, anong meron dito sa ganitong klaseng sitwasyon? Tingnan natin. Kung mabubuo natin dito. Anong naghihintay? Ano? Oh! Family ko yun. Ano kaya yun? Tingnan natin. Ano sasabi dito? Anong mapipick up natin dito? Well, parang hopeless na yung babae dito. Pero pag, ano kasi to eh, single mom. Probably single mom siya. Whether kasal o hindi, pero single mom siya. So, siguro hindi sila kasal nga. Hindi kasi kasal to. So, ganun na lang. Di kasal, pero single mom. Malamang, nag-break na sila eh. Eh, di single mom. Single mom yung bida dito sa pangalawang senaryo. Ito yung nanay na energy, na parang hopeless na siya. Sa topic ng reconciliation, sad nga siya actually. Pero dito kasi, parang gusto niya pa na mabuo somehow. Pero kanino kayang energy to? Yung nag-give up. Siya siguro, dahil siya lang naman din yung nandito. Siya yung nag-give up. Pero somehow, gusto niya pa mabuo. Kaya lang, mukhang hopeless na. Kasi, paano pa mabubuo kung in a relationship na sa iba? Diba? Yung partner. Ganang dating.
Ito na yung partner niya. Partner niya, mas bata sa kanya. Mas matanda yung babae dun sa lalaki. Well, ito na yung energy ng lalaki. Kasi yung lalaki, parang nabuisit siya dun sa babae. Marami siyang utos. Marami siyang demands. Na-pressure siya. Tamad pa naman siya. O walang work. Kaya na-stress siya, maigi. At yun ang nag-lead sa kanyang recklessness dito na maghanap ng iba. At hanapin tong Ace of Pentacles sa ibang babae. Kasi tingin niya nga dun sa bago niya, dun niya makikita to. O nakikita tong Ace of Pentacles. At hindi doon sa old partner niya. O sa ex. Pero sa case na to, parang ayaw niya bumalik Wala tayong makuha ng idea. Ang alam ko lang ay na-stress siya. Parang ayaw niya na bumalik kasi tingin niya mas may abundance doon sa new person niya. Pero tingnan pa natin. Malay naman natin baka may iba pa ang hihip ng hangin. Kaninong energy to? So, kaninong energy to? May iba tayong suit. So, sino yan? May Knight of Wands tayo. So, yan pa rin ba? Yung partner niya o someone new? Well, ito yung babaeng energy. Ang dating kasi sa akin may paparating na someone new dun sa babae. Pero hindi siya advisable. Kasi di pa siya nakaka-move on dun sa partner niya. Ex. So, kung i-entertain niya tong someone new, dun lang din mauwi sa parehong scenario, cheating. Kasi ito na naman yung energy na ma-attract niya, someone na playboy. So, again, may darating sa buhay nitong babae. Pero, hanggat maaari, tanggihan niya, huwag niya pansinin, o huwag niyang hanapin. Kasi nga, malaki ang chance na makumit niya yung same scenario ng buhay niya. Na yun nga, maghihiwalay na naman dahil sa cheating, paulit na lang. Diba? Magtataka tayo bakit umuulit. May umuulit ganun na scenario. Na nangyari na to sa past, ito na naman same situation. Kasi lesson pala yun. May mga lesson tayong kailangan matutunan. Kapag natutunan na, edi hindi na ibabato ng universe. Parang test. Laging tinitest. Oh my God. Kayo na mismo makaka-realize na nag-fail na naman kayo. Kasi nga, bumalik lang kayo sa umpisa. Same scenario. Diba? Same situation. So, ang magandang advice dito mag-move on muna. Huwag mo na mag-entertain ng kahit sino. O else, ito na naman ma-attract nila. Playboy. Babae bida dito.
Tingnan pa natin kung ano pang makukuha natin energy dito. So, ano to? Ayun ang energy to. Kaya may lalaki tayo doon. Naku, ang dating sa akin lang to kasi depende naman sa reader, di ba? Ang mabubuo niya. Pero sa akin, dahil ako naman nagbabasa, ang na-detect ko dito, mukhang magbabalik yung lalaki. Kasi mag-aaway sila nung third party. Di pala sila compatible. Gano'n, ma-realize ng lalaki. Oh, ang dating. Mag-aaway sila dahil sa may someone na masyadong controlling, abusive, papawala-wala, o matigas ulo. O masyadong tawag dito, matigas ang pusong bato siguro. Pero tingin ko yung lalaki yung may problema. Siya yung magkukos ng problem. So, hihiwalayan siya siguro nung third party. Tapos yung lalaki, babalik siya. Sa iba sa inyo na makaka-relate dito na babae. Kasi ito, nandito yung Ten of Swords. Na para bang, ending yan, di ba? Tawag dito, bumaliktad siya. So, dapat nag-end na siya matagal na. Kaya lang, hindi nga matuloy-tuloy. Ganyan yan eh. So, sa madaling salita, ayun na naman, magre-reconnect na naman yung iba. Tapos, baka maghiwalay na naman dahil sa same situation. Pero tingnan pa natin. Ito, last na to. Tingnan natin anong future nito. Kasi magre-reconnect sila eh. Oh. Malaki chance eh. Ito namang babae hindi pa rin naman siya willing mag-let go. Fully, although nagtatry naman siya mag-move on, pero madaling mababago yung kanyang desisyon. Sa madaling salita, na pag bumalik yung partner niya, willing siyang tanggapin. Ganun ang dating. So, kung magkakabalikan sila, tingnan natin. Anong future ng connection, di ba? So, ito na yung eksena na maaaring mangyari mula December onwards. Magkabalikan sila ng future nito. Kasi mag-reconnect sila ulit eh. Ito yung Ace of Cups, oh. New romance, oh. Di sila ulit. New love. Ito, problema naman natin yung lalaki, oh. So, yung lalaki kasi, siya yung literal na problema sa ganitong sitwasyon. Parang walang common sense. Walang isang salita. Iba-iba ng desisyon. Hindi siya maasahan ba? In short. Ito na naman kayo. Nag-worry na naman. Oh. Ayan na to. Eight of Cups. So,
Ang dating sa akin, bored. May someone na magiging bored, probably itong lalaki. O walang kasiguraduhan ba? Yung future nilang dalawa. Ano to? Restless detachment. So dahil nga walang future yung connection nila, magiging restless yung isa. Dahil palagi siya mag-iisip. So probably yung babae itong magiging restless dito. Ayun, nakalagay, restlessness, detachment. Natatakot siya na baka iwan na naman siya dahil nga walang kasiguraduhan yung future dito. At dahil feeling ng babae, bored na naman sa kanya yung lalaki. Ito, puno na naman siya ng fear, anxiety, depression, stress. So, ganun eh. Parang on the lookout na naman yung lalaki para sa susunod niyang target. Kasi bored na nga siya dito. Ano yan? So, sa madaling salita, anong advice dyan? Huwag na i-welcome back. Ano siya eh, probably karmic connection. Laging nasisira yung connection. Talagang meant to be na mag-end. Kasi kahit naman siya i-welcome back ulit, ending pa rin yung ano. Kahihinatnan, para lang siyang sugat na nagpetlat na sinugatan mo ulit. Diba? Di doble sakit pa nun. Kaya maganda wag na welcome back yan. Nako. Kundi 2 beses pa iiyak, 2 beses pa mag-move on. Mahirap pa naman mag-move on, di ba? Kakaloka, di ba? So, yun na lang siguro ang advice natin dito. Wag na i-welcome back. O else, kayo lang din naman na mahirapan. Kung para sa inyo man to, itong reading. So, para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading, ito ang clue. So, yung clue natin, pwede tumama sa inyo, sa person nyo, o dun sa third party. So, again, yung lalaki yung may third party. Mag-iwalay din naman sila eh, don't worry. Kaya lang, kung magbabalik sa buhay nyo, kung kayo man yung bida dito, wag na welcome back kasi, ito na naman siya, oh. Gahanap na naman siya ng iba. Plano na naman niya umalis. Paplano-plano na naman yan. Anong susunod niyang step? Para sumaya at ang pagsaya ay maghanap ng iba. So again, ang clue natin, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa third party. Kaya lang, dadami. Kung 4. Tagta-3 lang. Di ba? So, lahat sila ay tagta-3. Di 9. 9 ang kukunin ko dito. Di kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay? So, again, yung clue, pwedeng sa inyo, sa person nyo, sa third party. White clothing, black hair, sharp face. Pwedeng uniform to. Uniform, all white. O mahilig sa white. O white ang favorite color. Ito, black hair,
Pag ganito sharp face, payat yan. O, kita nyo yung itsura ng mukha nyo. Kitang-kita mo yung anggulo ng mukha. So, mapanga, mababa, manoo. So, payat. May someone na payat. Sharp face eh. So, maanggel yung mukha eh. Yan. Ito, brown eyes. Pwedeng contact lens to o literal na brown ang mata. Maputi. Oh, ito ito ang Oh, cool. Kaya ba ng kulay ng mata? Why not? 'Di ba? Depende sa trip, 'di ba? Pero may ganyan daw talaga sa totoong buhay. Pero rare case. Pero depende nga sa trip ng iba sa inyo. Baka nagko-contact lens siya ng blue, yung isa naman na green. 'Di ba? Why not? Depende nga sa iba sa inyo. Yung trip nila. Baka nga contact lens lang 'yan. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo, ha? Nicely dressed, edi. Ang ganda manamit. White, gray hair. Sa bagay, yung edad ng babae nga, mga probably 40 to 59 years old. O 40 pataas. Kasi white hair yung kulay dito o gray. So, may someone na ganyan ang kulay ng buhok. White to gray hair. Sa bagay, yung lalaki, sabihin natin ang edad nun ay tansya-tansya lang mga 20 to 39 years old. Pero again, mas matanda yung babae sa lalaki. So again, ulitin ko. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, may clue tayo. Gray, white to gray hair. Mahilig mag-makeup. Anyways, bago ko mag-end, ito pa pala. Hindi ko nang malimutan. So, kung di mo nag-resonate sa inyo yan, yung mga clue-clue na yan, di ito. Punta tayo dito sa zodiac sign. So, yung zodiac sign natin, pwedeng to yung person niya, zodiac sign ng person, o ng third party. Virgo, Taurus, Virgo. Teka, ano nga ba itong reading na to? Aquarius. Aquarius reading. So, ito yung person ng Aquarius o third party. Okay? Yung person niya. Virgo, Taurus, Scorpio. O Scorpio. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.